Anong ginagawa niyo rito, anak? Halos mabitiwan ni Tatay Mulong ang hawak na tungkod habang patakbo siyang lumapit sa anak na si Esther. Kasamang anak nitong 7 taong gulang na si Jimboy. Bakit kayo nandito, Esther? Napaismid naman ang babae matapos makita ang reaksyon ng kanyang ama. Pagkuwan ay kinuha nito ang kanang kamay ng Ginoo at saka nagmano. Ganun din ang pinagawa niya kay Jimboy na noong mga sandaling yon ay natutuwa namang makita ang kanyang lolo. Tatay naman, parang di ka masaya na napadalo kami dito. Malamang dito namin balak magdiwang ng bagong taon. Gusto ka lang namin sorpresahin dahil namimiss ka na nitong batang to, ng apo mo, Tay. Hindi na natapos pa ng babae ang kanyang sinasabi sapagkat dali-dali silang inanyayahan ng kanyang ama na pumasok sa kanilang bakuran at magdiretso sa loob ng bahay. Napansin ni Esther na tila mayroong kakaiba sa kanyang ama noong mga oras na yon. Kaya nakaramdam na naman siya ng pagkadismaya habang sinusundan ng amang nakatungkod na. Nang nasa loob na sila ng bahay, ay pinaupo na ng Ginoo ang kanyang anak at apo sa may kalumaang sofang kahoy bago siya magsalitang muli. Hindi ba't dati ko pang sinabi sa inyo na kapag pupunta kayo rito magpaabiso ka sa akin, anak, para naman alam ko kung paparating kayo o hindi. Sabihin mo lang, Tay, kung hindi kami welcome ni Jimboy uuwi na lang kami kaagad-agad. Napalingon muli ang Ginoo sa anak, kaya nakita niya kung gaano ito kadismayado dahil sa mga sinabi niya. Pagkadakay mula sa kinauupuan ay napasilip siya sa labas mula sa bintanang nasa harapan. Nang makita ng Ginoo na ilang minuto na lang ay papalubog na ang araw, ay tila mas lalo siyang nag-alala. Hindi naman sa ganon, Esther. Nakita mong papalubog na ang araw. Paano na lang kung may mangyari sa iyo dyan sa labas? At saka, huwag kayo mag-alala. Miss na miss ko rin kayo ng apo ko. Napaismit si Esther sa mga sinabi ng kanyang ama. Grabe ka naman sa akin, Tay. Parang sinabi mo naman hindi ako laking probinsya. Hindi na natapos ng babae ang kanyang sinasabi sapagkat mula sa labas ng bahay ay nadinig ng Ginoo na mayroong tumawag sa kanyang pangalan. Dahil doon ay tila mas lalong hindi mapakali si Tatay Mulong. Sinenyisan niya ang anak na babae at apo na manahimik lang at huwag aalis sa pwesto bago siya tumayo at lumabas ng bahay upang harapin ang 3 katao na tumawag sa kanya. Oh, mga kapitbahay, mga estabo, Manang Rita, Julio, bakit kayo napasilip dito bigla? Habang nagtatanong ay kitang-kita sa mukha ng Ginoo ang kakaibang takot na nararamdaman. Subalit, pinilit niya ang sarili na maging matapang na mga oras na yon upang hindi mapansin ng kanyang mga kapitbahay. Matagal bago may nagsalita sa 3 bisita. Tumitig muna mga ito kay Tatay Mulong ng tila makabuluhan. Si Mang Estabo ay nakahawak lang din sa tungkod nito. Si Manang Rita naman ay pangising-ngisi habang ang maskuladong si Julio naman ay humihimas lang sa kanyang balbas, kasunod ng pangilang-ilang pagsulyap sa bintana ng bahay ni Tatay Mulong. May kailangan ba kayo? May paglilingkod ba ako sa inyo? Malapit na kasing sumapit ang gabi at may kailangan pa akong gawin Ngumiti siya pagkalaon, subalit napawi rin ang ngiting yon matapos nang magsalita ng matandang Ginoo na nakatungkod. Sabi nitong si Julio, nakakita raw siya ng mga tao, sa partikular ay mag-ina. Isang malusog na babae at batang lalaki. Tama ba, Julio? Lahat sila'y napalingon sa maskuladong Ginoo na tumango-tango na noong mga sandaling yon habang humihimas-himas pa rin sa balbas nito. Dahil naman sa tanong na yon ay biglang kinilabutan si Tatay Mulong at nangamba para sa buhay ng kanyang anak at apo. Kilala niya ang lugar nilang yon na pinamumugara ng mga hindi pangkaraniwang nilalang na kabilang ang 3 kausap. Kaya naman nakatitiyak siyang may hindi magandang pinaplano ang mga ito. Kung napansin din ni Julio, halos kadarating ko lang din. Mang Estabo at Manang Rita. Kaya nakatitiyak ako
na wala akong napansing bisita na sinasabi ninyo. Natigilan ng Ginoo sapagkat napatingkayad si Julio para mas masipat mula sa bintana kung may ibang tao sa loob ng bahay. Halos pagpawisan naman ng malapot si Tatay Mulong dahil sa ginawang yun ng maskuladong lalaki. Ang mabuti lang din ay biglang nagsalita ang matandang ginang, dahilan para mabaling ang atensyon nilang lahat doon. Alam mo naman na malapit na ang bagong taon at kailangan ng pagsasalu-saluhan ng ilang mga kabaryo natin. Katulad ng ginawa mo noong nakaraang taon. Kapag nakapagbigay ka sa amin, nakasisiguro kaming walang mangyayaring masama sa iyong bakuran, sa mga alaga mong hayop at sa mga tanim mo. Ngumiti ang ginang pagkalaon. Subalit ang ngiting yon ay mas lalong nagbigay kilabot sa katauhan ni Tatay Mulong. Mayroon na naman kasi siyang naalala matapos sa mga sinabi ni Manang Rita. Makakaasa ho kayo. Alalahanin mo, isang gabi na lang at bagong taon na. Tara na Rita at Julio. Habang minamasdan ni Tatay Mulong ang tatlo, ay ramdam na ramdam niya pa rin ang takot na siyang nagsanhi ng bagyang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Dali-dali niyang isinara ang gate niyang gawa sa kawayan at kaagad nagtungo sa bodegang nasa likod bahay. Katabi ang maliit niyang manukan at babuyan na halos kahilera lang din ng mga tanim niyang iba't ibang klase ng gulay na namumunga sa ganitong buwan. Naganap siya ng mga sirang gulong ng luma niyang motor, subalit wala na siyang nakita. Kaya naman, kinuha na lang niya ang pudpud na niyang tsinelas at saka ito pinaninga sa harap at likod ng bahay. Umalingasaw ang amoy, kaya naman napadungaw si Esther sa bintana at puno ng pagtatakang minasdan kung anong ginagawa ng kanyang ama. Nang matapos na ni Tatay Mulong, ay pumasok na siya kaagad sa loob ng bahay at saka nagsara ng mga bintana at pinto. Sino mga yun, Tay? Bakit parang hindi ka naman mapakali dyan? Hindi muna kagad umimik ang Ginoo. Nagtimpla muna ito ng kape at pagkatapos ay iniabot niya ang isang tasa sa anak bago sila sabay na naupong muli sa sofang gawa sa kawayan. Naku anak, wag mo nang itanong kung sino-sino sila. Basta, bukas na bukas pagsikat ng araw aalis tayo rito. Doon tayo magdiriwang ng pagsalubong ng bagong taon sa poblasyon dahil mas ligtas kayo roon. Mas lalong naguluhan si Esther kaya kunot noong napatanong muli siya sa ama. Mas ligtas kami? Bakit po, Tay? Inagrabyado ho ba kayo ng mga taong yon? Kung gano'n ang ginagawa nila sa inyo, bakit hindi niyo ho sila ireklamo, Tay? Pinilit ng Ginoo na huminahon kaya uminom siya ng kape bago tumugon. Esther, saka ka na magkomento kapag alam mo na ang nangyayari sa paligid mo. Pwede? Hindi na natapos halos ng Ginoo ang kanyang sinasabi dahil halos pasigaw na sumagot ang kaisa-isa niyang anak. Tay, sa pakikipag-usap mo palang doon, alam ko na ang nangyayari. Sigurado mga loko-loko mga yon. Dapat pala talaga lumabas na ako kanini. Esther, shh! Hinaan mo ang boses mo, pakiusap anak. Tumayo ang Ginoo at saka sumilip sa maliit na uwang ng bintanang katapat. Nang mapansin niyang lumulubog na ang araw ay saka siya naglakad papunta sa altar para sindihan ang lamparang naroon. Pagkatapos ay nagtungo siya sa maliit na silid at ganun din ang ginawa. Ang pinakahuli, nagtungo na siya sa kusina bago sindihan din ang lamparang nandoon. Magluluto na ako ng hapunan natin. Diyan lang muna kayo. Hindi na nagsalita pa si Esther. Inubos na lang nito ang kaping iniinom at pagkatapos ay sinamahan na si Jimboy sa maliit na silid na naglalaro lang ng daladala nitong lumang teddy bear. Walang kaide-ideya si Esther na nung mga oras na yon ay nasa bingit sila ng panganib. Dahil sa pagdalo niya ng walang pasabi sa kinaroroonan ng kanyang ama. Ang nasabi kasing lugar na pinaglalagian ngayon ni Tatay Mulong ay lamang ang mga naninirahang aswang. 2 taon na siyang naninirahan sa baryong ito, kaya naman nakasanayan na rin niya ang pakikisalamuha. May mga pagkakataon din naman kasi na may mga aswang na hindi naman talaga nanggagalaw ng normal na tao kung hindi sila uumpisahan. Kaya lamang,
nalagay sa ganitong alanganin si Tatay Mulong sapagkat isang taon nang nakalipas ay nakagawa siya ng krimen. Naipagkanulo niya bilang handog sa mga aswang ang totoong may-ari ng bahay, taniman at mga alagang hayop na kung saan siya ngayon nakatira. At dahil sa pakikipagkasundong yon, ay sinamantala siya ng mga swapang na mga aswang na katulad ng angkan ni Mang Istabo. At ang bagay na yon ay hindi alam ni Esther, sapagkat ito ang unang pagkakataon ng babae na dumalo sa ama sa lugar na yon. Nang matapos na silang kumain, ay biglang lumapit si Jimboy sa kanyang ina dahil nakakaramdam na ang batang lalaki ng pagsakit ng pantog. Tay, nasa labas pa ang banyo ninyo? Iihi lang to si Jimboy. Kinuha ng Ginoo ang lumang balde sa ilalim ng lababo at saka ito iniabot sa anak na halatang nagtaka naman ng mga oras na yon. Diyan na lang kayo umihi o dumumi. Kapag ganitong oras, wag na kayong lalabas. Delikado sa lugar na ito, anak. Napaismid naman si Esther na parabang hindi naniniwala sa mga sinasabi ng kanyang ama. Pero para matapos na lang ang kanilang diskusyon, ay kinuha na niya ang balde at saka sinamahan ng anak na umihi. Nang matapos na ibinalik ni Tatay Mulong ang nasabing balde sa ilalim ng lababo. At pagkatapos ay saka siya pumesto sa sofang gawa sa kahoy habang nakatingin sa lamparang nasa tapat ng altar. Doon na kayo matulog ng anak mo sa kwarto. Dito na lang ako sa upuan. Kasya naman ako rito. Sige po, Tay. Salamat po. Ay, siya nga pala. Huwag na huwag mong tatanggalin yung nakalambiting supot ng asin at bawang dyan sa nakasarang bintana ng kwarto mo, ha? Dahil pangontra yan. Bahagya na namang napaismid si Esther dahil sa mga sinabi ng kanyang ama. Pero hindi na lang niya ito pinansin pa. Ganon ang naging reaksyon ng babae sapagkat mas nakasanayan kasi niya ang mamuhay sa mataong lugar o syudad kaysa sa kinaroroonan ni Tatay Mulong, kung saan talamak ang paniniwala tungkol sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Sige na, matulog na kayo, anak. At huwag kayo masyadong maingay, ha? Kapag may narinig kayong kung ano, gisingin mo na lang kaagad ako. Nawiwirduhan man sa ama, ay hinayaan na lang din ng babae ito bago muling sumagot. Sige po, Tay. Matutulog na po kami. Sige, matulog na kayo, anak. Natigilan na sa pagsasalita ang Ginoo dahil isang malakas na alulong ang narinig nila mula sa hindi kalayuan. Hindi naman nakaramdam ng kahit na anong takot si Esther nang tingnan niya ang ama, gayon din si Jimboy na nahihimbing na sa pagtulog. Pero sa isip-isip ng Ginoo ay may kung anong takot na naman ang namumuo sa kanyang puso. Alam niya kasi na sa mga oras na yon ay hindi maganda ang hatid na babala ng alulong na yon. Naulit pa ito ng mga 5 beses. Kaya naman pasimpleng napa-sign of the cross si Tatay Mulong. Kasunod ng pagbulong niya ng panalangin na ngayon na lang niya yata uli nagawa. Panginoon, alam kong marami akong mga pagkukulang sa inyo. Pero ang kahilingan ko lang sa oras na ito ay huwag niyong pababayaan ang kahit sa isa kong anak at apo. Kayo na pong bahala sa pamilya ko. Amen. Naulit pa ang pag-alulong, subalit hindi na nila ito pinansin. Tumanaw na lang si Tatay Mulong sa lamparang nasa tapat ng altar hanggang sa hindi na niya namalayang ninakaw na ang kanyang diwa ng antok. Kaya lang ay tila naalimpungatan ng Ginoo matapos siyang makarinig ng malakas na pagaspas ng tila malaking pakpak ng ibon sa labas ng bahay. Kaya naman bigla siyang napadilat at napabangon. Saglit siyang dumungaw sa maliit na uwang sa bintanang nakasara. Subalit hindi naman ito naabot ng tingin ang itaas, kaya lumakad siya at saglit na sumilip sa silid. At laking gulat nga ni Tatay Mulong sapagkat wala na roon si Esther. Esther, nasaan ka, anak? Iginala ng Ginoo ang kanyang tingin hanggang sa makita nga niya na nakabukas na ang pinto papunta sa palikurang nasa likod ng kanilang bahay malapit sa manukan, babuyan at taniman. Dali-daling lumabas doon ang Ginoo sapagkat naririnig niya pa rin ang malakas na pagaspas ng tila malaking ibong umaaligid sa kanilang bahay.
Angan ng kanyang gulok ay mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo. Habang pasulyap-sulyap sa itaas kung saan niya naririnig ang pagkampay ng malalaking pakpak ng ibon. Anak, Esther, nandiyan ba kayo sa loob ng banyo? Nang marinig ng babae ang mahinang pagkatok ng kanyang tatay, ay nakahinga siya ng maluwag at kaagad binuksan ang pinto. Ano yun, Tay? Nakakita ko ng malaking ibon dun sa malaking puno malapit sa harap ng bahay ninyo. Hindi na pinatapos pa ng Ginoo ang kanyang anak sa pagsasalita. Dali-dali niya itong hinatak papasok sa loob ng bahay at agarang isinara ang pinto. Kasunod ng pagharang ng supot na naglalaman ng asin at bawang. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na huwag kayong lalabas? Diyan ka umihi o dumumi, anak. Diyan sa timba. Alam mo bang ipinapahamak mo ang sarili mo? Hindi mo alam kung anong meron sa lugar na ito, Esther. Ano ba kasing meron sa lugar nito, Tay? Magsasalita pa sana ang Ginoo. Kaya lang ay narinig nilang humuni ang malaking ibon na kanina pa paligid-ligid sa kanilang bahay. Saka lang din napagtanto ng Ginoo na eksaktong mag-aalas 12 na pala ng gabi. Naglakad silang pareho papunta sa maliit na silid at tahimik na pinagmasdan ang natutulog na si Jimboy. Wala kang ibang gagawin ngayon, anak, kundi ang sumunod lang sa sasabihin ko. Hindi mo lang alam kung anong ginawa mo, Esther. Dahil hindi lang sarili mo ang nilagay mo sa alaganin, kundi pati ang anak mo. Kung pwede, huwag kang matutulog ngayong gabi. Maging mapagbantay ka lang, anak, dahil may mga hindi mangyayaring maganda kapag nakalingat tayo. Dahil sa mga sinabing yun ni Tatay Mulong, ay nakaramdam ng kakaibang takot ang babae. Hindi niya eksaktong alam kung anong nangyayari, subalit nakasisiguro siyang seryoso ang Ginoo sa mga sinabi nito. Pagkatapos sa mga sinabing yon ng Ginoo, ay umupo ito sa haligi ng pintuan ng silid, habang panay ang pagmamasid sa bubungan at palibot ng bahay. Si Esther naman ay kaagad tumabi kay Jimboy at mahigpit itong niyakap at dinala sa sulok kung saan malayo sa may bintanang nakasara. Ilang segundo silang natahimik at nakikiramdam lang sa labas ng bahay, hanggang sa magsalita ulit si Tatay Mulong. Hindi sa ayaw kong papuntahin kayo rito ng apo ko, Esther. Sadyang hindi lang ito ang tamang lugar para makita niyo ako. Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo para makatakas sa mga taong ito. Sino ba ang mga taong iyon, Tay? Alam kong laki ka sa syudad kaya mahihirapan kang maniwala sa mga sinasabi ko, anak. Pero katulad ng mga nakita mo't narinig kanina, yung malaking ibon na yon, mga alaga ng mga aswang yon. Ano po? Alaga ng aswang? Bumuntong hininga muna ng malalim si Tatay Mulong bago magwika ulit. Yung mga nakausap ko kanina bago kumagat ang dilim, isa sila sa mga aswang na tinutukoy ko. Sa lugar na ito, anak, mas marami silang angkan ng aswang kaysa sa mga tao. May ilang hindi nakikialam ng tao, pero ang mga katulad ni Mang Istabo, Manang Rita at ng pamangkin nilang si Julio, sila yung mga tipo ng aswang na hayok sa laman ng tao. Hindi naman nila kami nakita ni Jimboy, Tay, diba? At saka sinabi niyo naman na wala kami rito. Sa tono ng pananalita ng babae ay halatang-halata ang takot na nararamdaman nito. Kaya hindi na sana balak pang sabihin ng Ginoo ang totoo sa kanya. Pero naisip na rin ni Tatay Mulong na mas mabuting malaman na rin ng kanyang anak. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na alaga nila ang ibon na yon? Malamang sa mga oras na to, alam na nilang nandito kayo ni Jimboy. Kaya kanina ko pa sinasabi sa iyo na huwag kang matutulog hanggang sa sumapit ang umaga, anak. Muling napabuntong hininga ng malalim ang Ginoo bago ito tumayo at muling kausapin ang anak niyang noong mga oras na yon ay tila pinagpapawisan na sa sobrang takot. Kung nakinig ka lang sana sa akin, Esther, hindi na tayo hahantong sa ganito. Pero nandyan na yan eh. Huwag ka mag-alala, anak. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Hindi na ako papayag na maulit ang nangyari noong nakaraang taon. Eksaktong pagkasabi noon ng Ginoo
ay nakarinig sila ng boses at pagkatok mula sa gate na gawa sa kawayan. Tinig ng bruskong si Julio. Magandang gabi, Mulong! Alam kong gising ka pa sa mga oras na ito. Dahil alam kong hindi mo tutulugan ang mga bago mong kasama sa bahay na yan. Nang marinig ni Esther ang boses ng maskuladong lalaki, ay kinilabutan kagad siya at napayakap sa anak, habang tila mangiyak-ngiyak na nakatingin kay Tatay Mulong. Hindi ka man lang ba lalabas dyan para ipakilala sila sa akin? O hindi mo man lang ba ako patutuloyin para makilala ko ang mga bisita mo? Hindi ba't meron tayong kasunduan? Bagong taon na bukas, Mulong! Bago pa makagawa ng ingay si Esther, ay sumenyas na kaagad ang kanyang ama na manahimik upang hindi siya marinig ng aswang na nasa labas na nagpapatuloy sa pagsasalita. Kung mapapansin mo, Mulong, dahil sa kabaitan ko, kahit nalaman kong itinatago mo kina Tio Estabo at Tia Rita ang mga kasama mo sa bahay na yan, hindi ko pa rin sinabi sa kanila ang totoo. Mas pinili kong magpunta rin ng mag-isa dahil alam mo na, gusto kong ipaubaya mo sa akin ang bata. Pagkatapos nito kakalimutan ko na ang lahat. Ano? Mas lalong nahintatakutan ng babae dahil sa mga sinabi ni Julio. Kaya naman, pasimpleng lumapit si Tatay Mulong sa kanyang anak at saka ito binulungan. Lakasan mo ang loob mo, anak. Magtiwala ka sa akin dahil hindi ko kayo hahayaang mapahamak ng apo ko. Dito lang kayo, ha? At hawakan mo ang gulong na ito. Huwag na huwag kayong lalabas kahit na anong mangyari. Dahil hindi naman sila makakapasok sa kwartong ito. Puno yan ng mga pangontra laban sa mga katulad nila. Pero tay, saan ka pupunta? Kailangan ko siyang labasin at kausapin, anak, para matapos na ito. Pagkasabing yon ng Ginoo ay muling nagwika si Julio mula sa labas ng bakuran. Sa pagkakataong yon ay medyo hindi na malumanay ang tono ng boses nito. Mulong! 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 Alam mong mas maiksi ang pasensya ko kaysa sa tiyo-tiya ko. Kaya sana lumabas ka na dyan at ibigay mo na sa akin ang bata! Bago pa matapos ni Julio ang sinasabi, ay lumabas na ng bahay si Tatay Mulong at hinarap siya. Hindi pinahalata ng Ginoo na itinatago niya sa likuran ang gulok na hawak kanina. May ilang supot din siya ng asin at bawang sa bulsa. Kaya kahit papaano'y may lakas siya ng loob para harapin ang nasabing aswang na nagtatago sa anyo ng isang maskulado at balbaserong lalaki. Habang papalapit siya sa nakasarang gate, ay napapasalita sa isip si Tatay Mulong. Matagal ko na rin pinagplanuhan ng mga bagay na ito para makalis na ako sa impyernong lugar na ito at mamuhay kasama ang anak at apo ko. Ngayon na siguro ang panahon na yon. Siguro hindi aksidente na pinuntahan ako rito ni Esther at ni Jimboy. Kaya Panginoon, kayo na pong bahala sa pamilya ko. Iaasa ko sa inyong kamay ang kaligtasan namin sa gabing ito. Ha! Akala ko tataguan mo na ako at hindi nasisiputin. Magandang gabi ulit. Baka gusto mo naman akong papasukin at patuloyin sa bahay mo. Para naman, alam mo na, yung bata. Hindi! Napakunot noo si Julio pero pagkuhan ay muli itong umiti bago muling nagsalita. Teka. Mali lang siguro ako ng pagkakarinig, ano? Katulad nga ng sinabi ko kanina, kapag binigay mo sa akin yung bata, kakalimutan ko ang lahat ng ito. Wala akong sasabihin kahit ano. At siguro naman maintindihan ka nila Tio Estabo at Tia Rita. Kahit ngayong taon na ito, na hindi mo natupad sa amin yung ipinangako mong kasunduan na may gagawin kang alay tuwing sasalubong sa panibagong taon. Hindi halos natapos pa ni Julio ang huling sinasabi dahil malakas at maotoridad na nagwika si Tatay Mulong. Ang sabi ko, Julio, hindi! Malinaw naman siguro sa'yo na wala akong ibibigay. Hindi kita inaanyayaan sa bahay na ito. Hindi kayo makakatungtong sa bahay na to kahit na anong mangyari. Itaga mo yan sa mata! Matapos yung sabihin ni Tatay Mulong ay kitang-kita niya kung paanong ang mga ugat sa noo at liig ng maskuladong aswang
ay tila naglitawan na parang gusto nang magputukan. Ano sinabi mong gago ka? Nangalit ang mga mata ni Julio. Nanlisik at tumalim ito na parang nanlilibak kasunod ng unti-unti ring pagtulis ng kanyang mga tenga. Paglabas ng mahabang pangil at pagbabagong anyo ng muka. Mula sa pagiging mukhang inosente hanggang sa nakakatakot na aswang. Unti-unti ring nangitim at nag-umbukan ng mga kalamnan nito sa dibdib at tiyan. Mas dumoble ang laki ng katawan niya kaysa sa nauna, habang nababalot ng may itim na balahibo. Halos mawarak ang suot na sando nito, pati ang maong na pantalon. Kasunod ang paglitaw ng matatalim na kuko sa kamay at paa. Ilang saglit pa'y bigla itong umungol ng ubod lakas dahil sa galit. Sinundan niyo ng pag-ungol ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Kasabay ng mga ibong nagliparan na tila ba naantala at natakot dahil sa nakakakilabot na ungol. Dahil sa kawalang-iyan mo, lahat kayo ng mga kasama mo dyan sa bahay ay papatayin ko't gagawing handog para sa pagpapalit ng taon na ito! Napatras at napaungol ng malakas ang aswang matapos siyang matamaan ng asin na isinaboy ni Tatay Mulong. Aray ko! Langya ka! Sinusubukan mo talaga ang pasensya ko, Mulong! Kasunod noon ay hindi nag-atubili ang Ginoo na itaki ng 2 beses sa katawan ng aswang. Tinamaan ito subalit agad ding nakatakas kaya hindi na napangatluhan pa. Galit na tumalon at napaungol si Julio kasunod ng pagtalon sa malaking punong nasa harap ng bahay ng bakuran ni Tatay Mulong. Hoy! Ikaw hayop kang Julio ka! Akala mo siguro porque malaki ang katawan mo't aswang ka matatakot na ako sa'yo? Sige! Subukan mong pumasok sa bakuran ko. Itapak mo ang kahit hibla ng buhok mo. Sinisiguro kong hindi ka nasisikatan ng araw, hayop ka! Dahil sa mga winikang niyon ng Ginoo, ay mas lalong nanggalaiti sa galit ang aswang. Umungol ito ng umungol na parabang nagtatawag ng kung ano. Kaya naman ng mga oras na yun ay medyo naalarma si Tatay Mulong habang napapatingin sa himpapawid. Kakaiba rin kasi ang pakiramdam niya dahil sa nakakakilabot na mga ungol na yon. Magkagayon man ay pilit pa rin tinapangan ni Tatay Mulong para saan nakatapon niya na nung mga sandaling yon ay takot na takot habang nasa loob ng kanilang bahay. Ilang saglit pa, matapos ang malakas na pag-ungol ni Julio ay biglang nakarinig ang Ginoo ng mga malalakas na pagaspas ng pakpak mula sa himpapawid. At doon na nga niya nakita ang malaking ibon na palusob sa kanya. Bago siya tumakbong palayo, ay dumukot muna siya ng isa pang supot ng asin at ubod lakas itong inihagi sa aswang na duguan na ng mga oras na yon. Hayop ka! Napaangil na naman ang maskuladong aswang matapos itong matamaan. Kasunod noon ay napaigtad ito at nahulog mula sa mataas na puno, dahilan para masaktan na naman ito ng gusto. Tayin kita! Dinig na dinig ni Tatay Mulong ang nagngangalit na tinig ni Julio habang tumatakbo siya para iwasan ang nasabing malaking ibon. Nang makapasok na ang Ginoo sa loob ng bahay, ay mabilis na nakasunod doon ang malaking ibon, kaya hindi na rin niya inaksaya ang pagkakataon na yon. Kahit iika-ika na ang mga paa niya, ay walang pakundangan niyang pinagtatataga ang nasabing ibon. Nanlaban pa ito gamit ang mga pakpak. Subalit mas nanaigang tibay at lakas ng loob na meron si Tatay Mulong na mga oras na yon. Patuloy siyang nakipagpambuno sa malaking ibon hanggang sa matsyempohan niya nga ito. Sumirit ang napakaraming dugo ng malaking ibon. Kasunod ng paghuni nito na parang nasasaktan. Subalit hindi pa rin tumigil si Tatay Mulong. Itinuloy niya ang pagtaga hanggang sa tuluyang maputol ang isa nitong pakpak. Dahil sa dami ng dugong nawala sa ibon, gawa ng pagkaputol ng isa nitong pakpak, kaya hindi na ito nakalipad pa. Tila takot itong tumalikod kay Tatay Mulong at paika-ikang lumayo habang nahihirapang humuhuni hanggang sa tuluyang humandusay sa tapat mismo ng pinto ng bahay. Pagkakita naman ni Julio sa kanyang alaga ay mas lalo siyang nagalit kay Tatay Mulong.
Anong ginawa mo sa alaga ko? Hayop ka! Ginagalit mo talaga akong gago ka! Hindi kita titigilan! Hayop ka! Kaya kita napahirapan! Lahat yun ang buong pamilya mo uubusin ko, Mulong! Tandaan mo yan! Subalit hindi naman nagpatinag si Tatay Mulong sa nagngangalit na aswang. Binawian niya rin ito ng matatapang na pagtugon bilang patunay na hindi siya natatakot dito. Sige! Demonyo kang aswang ka! Bago mo pa ako mapatay at makanti ang pamilya ko, uunahin ko na kayong lahat ng mga hayop kayo! Dahil hindi na ako natatakot sa inyo! At ito naman ang tandaan mo, Hulyong Aswang! Kapag sa oras na ginalaw nyo ang anak at apo ko, hahabulin ko kayong lahat kahit sa impyerno pa kayo magtago! Tatandaan nyo yan! Sa galit ni Julio ay muli siyang umungol ng ubod lakas bago patakbong lumusob hanggang sa makawit niya si Tatay Mulong. Hinatak niya ito at lumundag hanggang sa damuhan sa labas ng bakuran at doon sila nagpatuloy sa pagbubuno sa madilim na bahagi na lugar. Kahit walang makita si Tatay Mulong na mga oras na yon, ay panay lang ang pagwasiwas niya ng gulok na hawak. Siniguro niyang mapupuntirya ang bahagi ng katawan ng aswang upang mapatalima ito at matalo. Nang muli silang magpagulong-gulong sa damuhan, maya-maya pa ay nakaramdam si Tatay Mulong ng tila pagkagat sa kanyang liig, pero pinilit niyang manlaban ng mga sandaling yon. Buong puwersa niyang ipinukpok ang taga sa bahaging mukha ng aswang, kaya naman himalang nakawala siya. At pagkatapos ay magkahiwalay silang gumulong-gulong ulit sa damuhan. Iika-ika siyang bumangon at doon ay nakita niya si Julio sa ilalim ng mga bituing tila nagdidilig ng liwanag sa gabing yon. Pakiramdam ni Tatay Mulong ay panig sa kanya ang gabi sapagkat walang buwan na siyang magdadagdag ng kalakasan ng aswang. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay sa kanya napansin na duguan na rin ng aswang at parang nahihirapan na rin sa dami ng tama nito sa katawan at muka. Ano, sige! Lumusob ka para malaman mong hinahanap mong hayop kang aswang ka! Dahil sa mga sinabi niyang yon, ay parabang nabahag ang buntot ng maskuladong aswang. Parabang nararamdaman nito ang kakaibang takot matapos makipagtitigan kay Tatay Mulong. Dahil naman doon, naalala ng Ginoo ang isa sa mga sinabi sa kanya ng isang kakilala na kapag alam ng aswang na hindi nila kaya ang isang tao, ay tatakbuhan nila ito tataguan at hindi namang gagambala pa. Ano, Julio? Bakit hindi mo ako lusubin ngayon? Kung talagang matapang kang aswang, lusubin mo ako para malaman mong hinahanap mo! Kasunod ng mga katagang yon ay ang pagwasiwas ng Ginoo ng hawak niyang taga, dahilan para mapaatras at mahintatakutan ang maskuladong aswang. Ngayon mo ako subukan! Sige na! Bilisan mong hayop kang aswang ka! Dahil sa tila nag-aalab na mga mata ni Tatay Mulong, ay tuluyan ng nanliit sa kanya ang nanghihina at dugo ang aswang. Pagkalaon na hindi na ito nakatiis pa. Dahil sa takot ay paika-ikang tumakbo si Julio palayo. Saglit siyang hinabol ng Ginoo kasunod ng pagsaboy ng natitirang asin sa kanyang bulsa. Nang matamaan ng nangihinang aswang, ay napaangil na naman ito sa sakit na nararamdaman, kasunod ng ilang ulit na pagkakadapa. Balak na sanang habulin ni Tatay Mulong si Julio, subalit matapos itong makalundag ng malayo, ay tuluyan na niyang tinigilan at minasdan na lang palayo. Saglit na huminto si Julio at hinarap ang Ginoo, bago galit na nagsalita habang tila hirap at hingal na hingal. Tandaan mo tong gabi na to. Babalikan kita. Papatayin. Mulong, magsisisi ka. Aray. Magsisisi ka, Mulong. Bago tuluyang mawala sa paningin ni Tatay Mulong ang nasabing aswang, ay nakita niya pang paigtad-igtad na ang pagtakbo nito na parang lasing, dahilan para mapabulong na lang siya sa sarili. Sige, bubalik ka kung mabubuhay ka pa. Matapos sabihin ng mga yon, ay nakarinig pa ang Ginoo ng mga alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Kaya naman, kahit puno na ng galos ang katawan,
pinilit niya ang sarili na tumakbo ng mabilis para makabalik kagad sa kanilang bahay. Nang nasa harapan na sila ng gate na gawa sa kawayan, ay doon niya nakita ang malaking ibon na nakahandusay sa tapat ng kanilang bahay. Naghihingalo na yon na anumang oras ay maaari ng pumanaw. Hindi ka na dapat nakisali pa. Sayang kang ibong ka. Yumukod siya sa harapan ng tuka ng nasabing ibon at tila nahahabag na pinagmasdan ng mga mata nito. Pagkalaon ay tuluyan niyang tinusok ng hawak na patalim ang liig nito hanggang sa tuluyan ng mawala ng hininga. Pagkatapos ay kaagad siyang pumasok sa loob ng bahay para tingnan ang lagay ng kanyang anak at apo. Esther! Jimboy! Pagdating niya sa maliit na silid ay wala na roon ang kanyang anak at apo. Kaya labis na nabahala ang Ginoo. Tumakbo siya at nilibot ang buong bahay, subalit hindi niya nakita ang mga ito. Kaya napaluhod na lang siya pagdating sa likod bahay. Doon kasi naisip ng Ginoo na tiyak na sa mga oras na ito, kung sakaling nakuha man ng mga aswang ang kanyang anak, ay tiyak na pinagpipiestahan na ang mga ito ng mga walang awang aswang. Kinilala ni Tatay Mulong ang mga katulad ni Mang Istabo, Mang Rita at Julio. Kaya nakasisiguro siyang hindi maganda ang kahihinatnan ng mga mahal niya sa buhay sa kamay ng mga ito. Matapos maisip ang mga yon, ay napasigaw na lang ang Ginoo habang tinatawag ang pangalan ng anak at apo. Esther! Jimboy! Anak ko! Ako! Yusap, nasa na kayo? Lumabas na kayo! Natigilan siya matapos marinig ang boses ni Esther at Jimboy sa banyo na parehong umiiyak habang tinatawag din ang kanyang pangalan. Pagpunta niya at pagbukas ng pinto ng palikuran ay doon na nga niya nakita ang mga mahal sa buhay. Kaya mas lalong napaluha ang Ginoo. Salamat naman sa Diyos at hindi kayo napano. Nang oras na yon ay hindi na nga nakatulog ang mag-ama habang si Jimboy dala ng pagod sa mga nangyari ay mabilis na nakatulog. Habang sumisikat ang araw ay sabay na nasaksihan na mag-ama ang unti-unting pagkalusa ng katawan ng patay na malaking ibon na nasa harapan ng pintuan ng bahay. Nang tuluyan ng maging abo ang nasabing malaking ibon, ay doon na nga mas tuluyang naniwala si Esther sa kababalaghang sinasabi ng kanyang ama. Nakakaawa rin yung ibon ni Tay. Mas dapat kang maawa sa mga biktima ng aswang, nak. Nang mapalingon ang Ginoo sa papasikat na araw, ay sa kanya muling kinausap ang anak. Sikat na ang araw, anak. Aalis na tayo rito bago pa malaman ng ibang aswang ang nangyari. Siguradong hindi yun sila titigil, lalo na ang kanang Hulyo na yon. Pero Tay, gamitin muna natin saglit ang mga sugat nyo habang tulog pa si Jimboy. Huwag ka nang tumanggi, Tay. Please po. Wala nang nagawa si Tatay Mulong kundi sundin ng anak niya na mga sandaling yon. Habang hinihintay nila ang paggising ni Jimboy, ay ginamot na nga muna ang mga sugat niya sa katawan at nagkape na rin sila upang kahit papaano'y maibsan ng antok na kanilang nararamdaman. Eksaktong pagsapit ng alas 7:30 ng umaga, kung saan ay abala na rin ang mga tao sa baryo dahil sa papalapit na pagsalubong ng bagong taon maya-maya, ay nagpasya na sila na umalis sa lugar na yon. Katulad ng plano ni Tatay Mulong, wala na siyang balak pang bumalik sa baryo dahil sa nangyari. Kaya naman wala na silang inaksayang oras pang mag-anak. Eksakto mag-aalas 8 ng umaga, kadarating lang nila sa terminal ng tricycle na palabas ng baryo, ay ilang saglit silang natigilan matapos makita ang ilang kumpulan ng tao roon na nag-uusap-usap tungkol sa isang bagay. Esther, anak, doon na muna kayo sa waiting area. Titingnan ko lang kung anong pinag-uusapan. Siguradong mahalaga yan kapag ganyan sila nagkukumpulan. Pagkaupo na mag-ina sa waiting area, ay tinungo na ni Tatay Mulong ang mga taong nagkukumpulan. At doon nga ay nagulat siya sa kanyang narinig. Kaya natanong niya pa ang isa sa mga nakikiusyoso kung totoo yun para maliwanagan. Totoo ba yun? At saan nyo naman nalaman yan? Sinong nagsabi at nagpaabot ng balita? Matapos malaman ni Tatay Mulong ang nangyari, ay kahit papaano'y guminhawa ang kanyang paghinga.
Hindi na rin naman siya ganoon nagulat, subalit sa kabilang banda ng kanyang isipan ay labis siyang nag-aalala dahil nakatitiyak siyang mas malaking bagay ang kapalit ng pangyayaring yon. Napaisip na naman tuloy ang Ginoo ng mga sandaling yon. Siguradong hindi kami titigilan ng mga yon. Si Mang Estabo at ni Manang Rita. Kaya kailangan makaalis na kami sa bayong ito. Dahil doon ay kaagad siyang bumalik kung saan naroon ang kanyang anak at apo. Saka sila dali-daling sumakay ng tricycle papunta sa poblasyon. Halos 1 oras ang nakalipas. Nang nasa tapat na sila ng malaking simbahan ng poblasyon, ay hindi na nakatiis si Esther, kaya natanong na niya ang Ginoo kung anong meron kanina sa terminal. Tay, simula roon sa terminal, napakatahimik niyo ah. Ano bang nabalitaan niyo roon kanina sa mga tao? May kinalaman ba yun sa nangyari kagabi, Tay? Hindi muna kagad nagsalita ang Ginoo, kaya hinarang na siya ng kanyang anak. Dahilan para siya'y mapilitan. Si Julio, anak. Ang sabi ng mga taga roon ay patay na raw. Nakita raw siya sa tapat ng bahay nila eh. May taga sa muka, pati sa katawan. Tapos, parang may sunog sa iba't ibang parte ng katawan. Malamang, epekto yun ng asin na ilang beses kong isinaboy sa kanya. Nagitla ang babae sa kanyang narinig at sa kabilang banda ay kinabahan din siya dahil alam niyang baka mas lalo silang hindi titigilan ng mga kapamilya nitong aswang. Paano yun, Tay? Paano kung balikan tayo ng mga kapamilya nun? Paano si Jimboy? Nag-aalala ako, Tay, para sa ating lahat. Kinakabahan ako. Huwag ka mag-alala, anak. Kaya nga tayo nandito sa poblasyon eh, kasi mas ligtas dito. Pero huwag ka maingay. Hinaan mo ang boses mo, anak. May ilang kakilala rin sila rito kahit papaano. Kahit nga hindi aswang pero mga kaibigan nila. Saan pa tayo pupunta, Tay? Kung may kakilala rin sila rito, paano po kayo makakasigurong ligtas na tayo rito sa lugar na ito? Hindi mo na siguro tanda pero may chewing ka rito sa poblasyon. Kapatid ng nanay mo. Bata ka pa kasi noon nung huli kang makapunta rito. Doon muna tayo tutuloy kasi para kahit papaano ay makapag-celebrate tayo ng bagong taon na kasama ang Tio Alvin mo. Bakit hindi na lang tayo umuwi roon sa amin? Palagay ko, Tay, mas mapanatag doon dahil malayo-layo ang mga aswang. Syudad na yun, Tay. Malapit na rin dito ang terminal ng bus kaya pwede na tayong dumiretso roon. Nang makakita ng bench ang Ginoo sa isang gilid, ay saglit siyang naupo roon para magpahinga. Lumapit naman si Esther at Jimboy, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Pasensya ka na, anak. Pero walang malapit, malayo o ligtas na lugar kapag aswang na ang kalaban mo. Hahanapin at mahahanap nila tayo kahit anong tago natin kaya mas mabuting doon na lang muna tayo sa Tio Alvin mo. Alam kong ligtas tayo ron. Hindi kayo pababayaan ng tiyo mo. Marami siyang pangontra laban sa mga aswang. Makakatulong siya sa atin. Pero, Tay... Hindi na naituloy pa ng babae ang kanyang sasabihin sapagkat dumating na nga ang hinihintay nila na si Tio Alvin, ang kapatid ni Melda na namayapang asawa ni Tatay Mulong at ina ni Esther. Matapos silang magkakilanlan ay kaagad na nga silang nagpunta sa bahay ni Alvin, kung saan ay malapit lang din sa nag-iisang sementeryo sa poblasyon. Mas lalong naging kampante si Tatay Mulong nang marating nila ang bahay ni Alvin, sapagkat alam niyang mas ligtas ang bahay na yon. Puno kasi ng mga gamit na panlaban ng mga aswang at masamang elemento ang balong lalaki. Pagkatapos nilang mananghalian, ay saglit na nag-usap sina Tatay Mulong at Alvin tungkol sa iilang mga bagay. At pagkatapos noon, ay nagpaalam muna si Mulong saglit sa kanyang anak at apo na babalik lang sa pamilihan sa bayan. Pinayuhan niya rin si Esther at Alvin na bantayang mabuti si Jimboy at huwag na huwag masyadong pagalain o palaruin sa labas o kung saan-saan. Mabilis na lumipas ang oras. Paggaling ni Tatay Mulong sa pamilihan ay dumiretso rin siya sa simbahan ng poblasyon para ipabasbas ang isang bagay.
Hindi rin siya nagtagal doon dahil nagmamadali siya para makauwi na rin kaagad ng bahay ng kanyang bayaw. Nang eksaktong nasa labas na siya ng simbahan at naghihintay ng tricycle para sumakay papunta sa bahay ni Alvin, ay hindi sinasadyang nakita niya sina Mang Estabo at Manang Rita. Natigilan siya matapos makita ang mga ito na matalim na nakatingin sa kanya. Hindi kaagad nakakilos ang Ginoo sapagkat para bang may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanya para gumalaw. Isang mabigat at nakakakilabot na puwersang galing sa kadiliman. Bakit nandito ka sa poblasyon ngayon, Mulong? Naihanda mo na ba ang sakripisyo para sa gaganapin naming pagsalubong mamaya sa bagong taon dito sa sementeryo? Nang marinig yun ni Tatay Mulong, ay nag-alala kagad siya para sa buhay ng kanyang anak at apo. Sa katunayan ay alam na niyang matutuntun siya ng mga ito. Subalit hindi niya inaasahang ganito kabilis siyang makikita ng mga aswang. Bakit parang hindi ka makapagsalita? Parang namumutla ka, Mulong. Katulad ng tanong ni Rita, naihanda mo na ba ang mga dapat ihanda? Naihanda ko na ho. Mas lalong tumalim ang tingin ng mag-asawang matanda kaya mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Tatay Mulong ng mga sandaling yon. Nabalitaan mo na ba nangyari kay Julio? Napanunoklaway ang Ginoo habang unti-unting sumisilay ang kakaibang takot. Anong nangyari kay Julio? Patay na siya. Ho? Sino? Paanong? Dahil doon, ay mas tumindi pa ang matatalim na tingin ng mag-asawa sa kanya. Kaya hindi na naiwasan ni Tatay Mulong na maglapas ng tansong rosaryo galing sa kanyang bulsa. Nang makita ito ng dalawang matanda, ay bigla silang naalarma at napaatras. Kasunod noon ay napaangil din sila subalit pinigil lang nilang gawa ng masama si Tatay Mulong dahil may pangilan-ngilan pang dumaraan kung saan sila naroon. Akala mo, hindi namin malalaman na ikaw ang may gawa nun kay Julio? Dahil sa ginawa mo, sinira mo ang napagkasunduan natin. Sisirain namin ang lahat ng kung anong meron ka. Kukunin namin at papatayin ang lahat ng mga mahal mo sa buhay. Maganda ka na mamaya dahil sinisiguro ko sa iyong pagsisisihan mo ang ginawa mo kay Julio. Dahil sa mga narinig ni Tatay Mulong, ay napakuyom siya ng mga kamay at lakas loob na hinarap ang dalawang matandang aswang. Pagkatapos noon, ay muli niyang inilahad ang kamay kung saan hawak-hawak niya ang tansong rosaryo na kababasbas lang sa simbahan. Sige, subukan niyong gawin niyang mga sinasabi niyo sa pamilya ko. Nakikita niyo ba itong hawak ko? Hinding-hindi ako magdadalawang isip na itarak ito sa inyo hanggang maubos kayo. Sisiguruhin kong matutulad o mas magiging malala pa kay Julio ang mangyayari sa inyo. Kaya wag na wag niyo kong tatakutin. Ang lakas ng loob mo ngayon na. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nakuha namin ang anak at apo mo. Sinisiguro namin na magmamakaawa ka muna sa amin, pero pahihirapan namin sila hanggang sa sila na ang magsabing gusto na nilang mamatay. Sige, subukan nyo. Hinding-hindi nyo na ako matatakot, mga hayop kayong aswang. Kasunod ng mga huling sinabi ni Tatay Mulong ay ang malakas na pag-alingaw-ngaw ng batingaw sa malaking simbahan na nasa gilid nila. Dahilan para mapalingon silang lahat doon. Nang muling bumaling si Tatay Mulong sa mag-asawang matanda, ay bigla na lang itong nawala sa isang iglap. Kaya dali-dali na rin siyang umalis sa lugar na yon. Eksaktong dapit hapon na nang makabalik siya sa bahay nila Alvin. At muli siyang nakahinga ng maluwag pagkakitang ayos lang sina Esther at Jimboy. Hindi na rin niya sinabi sa mga ito ang nakaengkwentro niya kanina, sapagkat ayaw niya mag-alala pa ang mga mahal niya sa buhay. Kampante rin naman siya ng mga oras na yon na hindi sila magagalaw sa bahay ni Alvin dahil marami itong pangontra laban sa mga aswang.
Maya-maya pa, habang iniisip ni Tatay Mulong ang sinabi ng mag-asawang aswang, nagaganapin nila ang ritual nilang pagsalubong sa bagong taon sa nag-iisang sementeryo, ay medyo nabahala siya sapagkat malapit lang ang bahay ni Alvin doon. Napaisip tuloy ang Ginoo habang naghahanda ng mga kakainin nila para sa medyanoche. Alam kaya nila na narito kami ng mga anak ko? Naantala lang si Tatay Mulong sa kanyang mga naiisip nang dumating si Alvin para tumulong sa kanya sa pagluluto. Hanggang sa matapos na nila yon. Nang nakahanda na ang hapunan sa hapagkainan, ay tinawag na ng Ginoo ang kanyang anak at apo para makapagsalo-salo na sila ng gabing yon. Kahit hindi maganda ang nangyari kagabi, ay pinilit ni Tatay Mulong na gawing masaya at maayos ang gabing yon para sa kanyang anak at apo, sapagkat sa tagal ng panahon ay ngayon lang sila ulit nagkatagpo-tagpo. Nang nasa tapat na silang lahat sa lamesa, ay nag-anyaya muna si Alvin kay Tatay Mulong na manalangin bago sila lahat kumain ng hapunan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa katulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng kakanin namin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Humabol pa ng panalangin ng Ginoo bago nito tapusin ang dasal. Panginoon, salamat po dahil sa tagal ng panahon ay muli kong nakasama ang anak kong si Esther at ang apo kong si Jimboy at ang bayaw kong si Alvin. Maraming salamat po dahil hinayaan mong magkasama kami sa pagsalubong sa bagong taon. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos ng mga panalangin na yon, ay masaya na nga silang nagkainan. Saglit munang isinantabi ni Tatay Mulong ang agam-agam niya tungkol sa mga pangyayari at mga pinaplano ng mga nakaengkwentro niyang aswang. Eksaktong pagsapit ng 10:10 ng gabi, kasalukuyan nang nagpapahinga ang mag-inang Esther at Jimboy nang ayain ni Alvin na magpahinga na rin muna si Tatay Mulong dahil alam nitong wala pang tulog ang Ginoo. Nang sumang-ayon si Tatay Mulong, ay kaagad siyang nagtungo sa silid na tinutulugan ng kanyang anak para saglit na kumustahin ang lagay ng mga ito. Maya-maya kasing bago mag 12:00 ng hating gabi, ay gigisingin na niya mga ito para makisabay sa countdown sa pagsalubong ng bagong taon. Pagpasok sa silid, ay napansin niya kaagad na parabang wala na ang mga pangontrang naroon kanina bago matulog ang mga ito. Dahil doon ay napatingin siya kay Alvin na nasa likuran niya lamang ng mga oras na yon. Oh, nasaan ang mga pangontrang nilagay mo rito sa buong kwarto kanina? Akala ko ba'y hindi mo yung tinatanggal? Nasaan na to ngayon? Halos hindi na natapos ni Tatay Mulong ang kanyang sinasabi matapos mapagtanto ang mga bagay-bagay. Ngumiti lang si Alvin sa kanya nang makahulugan bago ito patras na naglakad palayo sa silid na kanilang kinaroroonan. Ilang saglit pa'y biglang nag-andap-andap ang ilaw sa silid hanggang sa tuluyan itong mamatay at mamayan ang kadiliman sa loob ng nasabing bahay. Pagkalawon ay napasalitang muli ang Ginoo habang sinusundan ng tingin si Alvin na palayo na sa silid na yon. Alvin, paano mo nagawa sa amin ito? Ilang saglit pa'y naramdaman na nga ni Tatay Mulong ang mabigat at nakakakilabot na puwersang kasunod ng pagkasira ng bintana kung saan malapit na tutulog ang kanyang anak at apo. Mula roon ay iniluwa ang nakakatakot na anyo ni Mang Istabo at Manang Rita. Ang mapupula nilang mga mata na nagngangalit, ang patulis na mga tenga, ang malapaniking mukha,
ang naglalaway na bibig na may matutulis na mga ngipin at mahahabang dila. Ang mabalahibong itim na balat na siyang lumulukob sa kanilang pagkatao, pati ang matatalim at matutulis na mga kuko sa kamay at paa. Ang lahat ng iyon ay sumambulat kay Tatay Mulong kasunod ng pagtalsik niya dahil sa malakas na pagtulak ni Mang Istabo sa kanya. Sinundan niyo ng nakakabingi at nakakatakot na pag-ungol ng mag-asawang aswang. Hindi naman masyadong pansin sa lugar ang kanilang ingay dahil maraming nagpapaputok bilang paghahanda sa nalalapit na pagsalubong ng bagong taon. Tay, tulungan mo kami ni Jimboy, ang anak ko! Kaagad na pabalikwas ng bangon si Tatay Mulong matapos marinig ang boses ng kanyang anak. At kahit nahihirapan pa dahil sa pagtalsik na nangyari, ay pinilit niyang bumangon para saklolohan ng anak at apo. Subalit dala na rin ng pangihina ng mga tuhod ay hindi na niya nagawang makabangon pa ng tuwid. Maya-maya pa'y muling sumulpot si Alvin na nakatunghay lang sa mga nangyayari na pawang walang pakialam. Dahil doon ay galit siyang minasdan ni Tatay Mulong habang nahihirapang magsalita. Anong ginawa ng pamilya ko sa iyo, Alvin? Nakalimutan mo na bang kapatid mo ang nanay ni Esther? Kadugo mo sila! Tumawa lang ng tumawa si Alvin hanggang sa pagkalaon ay biglang sumeryoso ang pagmumukha nito. At saka paulit-ulit na pinagmumura sina Tatay Mulong, Esther at Jimboy. Natigil lang ito sapagkat bigla na lang siyang tinusok ng matutulis na kuko ni Mang Istabo. At pagkalaon ay sinundan naman ni Manang Rita ng pagbiyak sa kanyang tiyan. Bumulwak sa sahig ang mga kalamnan ni Alvin at walang buhay itong humandusay habang nakadilat at nakatingin kay Tatay Mulong na nung mga oras na yon ay gulat na gulat sa mga pangyayari. Dahil naman sa mga nakita ni Esther at Jimboy ay takot na nagsisigaw ang mag-ina. Subalit wala silang magawa kahit na anong gawin nilang pagpiglas. Malakas kasi ang kapit sa kanila ng mag-asawang aswang. Ang taong yan na nagtraidor sa sarili niyang pamilya nang dahil lang sa inggit ay walang karabatang mabuhay. Pagkatapos sabihin niyo ng matandang lalaking aswang, ay lumundag na itong bitbit si Jimboy na walang tigil na pagpalaho at paghingi ng tulong sa kanyang lolo, na wala namang magawa ng mga oras na yun. Ngayong gabi na ito, dahil sa iyo ay mangyayari na naman ang ritual namin sa pagsalubong sa bagong taon. Tanga naman si Esther na nawala na ng malay tao ay kaagad ding sumunod sa paglundag si Manang Rita, kasunod ng kanyang asawa. Pinilit namang tumayo ni Tatay Mulong na mga oras na yon habang isinisigaw ang pangalan ng kanyang anak at apo na nawala na sa kanyang paningin. Kasabay ng ilang putukan sa labas ay ang pagtagas ng kanyang mga luha dahil hindi na niya alam ang gagawin ng mga sandaling yon. Esther! Apo ko! Pinoon! Huwag niyo naman silang kunin sa akin! Huwag niyo silang hayaang makakuha ng mga aswang! Pakiusap po! Ako na lang! Habang umiiyak siya, kasabay ng pagbalik ng kuryente sa lugar ay eksaktong natamaan ng liwanag ng ilaw ang tansong rosaryo na nalaglag niya matapos tumalsik dahil sa malakas sa pagtulak kanina sa kanya ng aswang. Doon ay bigla siyang natigilan sa pag-iyak at pagapang nakinuha ang nasabing tansong rosaryo. Itinaas niya ito at muling tila nagniningning dahil doon ay tila ba muling nagkaroon ng pag-asa si Tatay Mulong. Pinilit niya ulit ang sarili na makatayo hanggang sa makaya nga niya. Nang mapasandal siya sa dingding na kahoy ay doon niya nakitang muli ang kalunos-lunos na sinapit ng traidor niyang bayaw. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o magagalit o masusuka matapos makita ang nagkalat nitong laman loob. Patawarin ka sana ng Diyos sa ginawa mo, Alvin. Pagkasabing yon ay tinungo na niya ang silid ng namatay niyang bayaw at saka hinanap doon ng mga bagay na pangontra laban sa mga aswang. Doon ay nakita nga niya ang iba't ibang klase ng pangontra at dinala niya ang alam niyang magagamit para mailigtas ang kaisa-isang anak at apo. Maghintay lang kayo, Esther at Jimboy.
Ililigtas ko kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Lumipas pa ang ilang minuto nang alam na ni Tatay Mulong na handa na siya. Kahit marami ng natamong galos simula pa kahapon ay tinungo niya ang sinasabing nag-iisang sementeryo sa lugar na yon. Ayon kasi kanina kay Mang Istabo at Manang Rita ay doon nila gagawin ang ritual ng aswang bilang pagsalubong sa bagong taon. Sa pagkakatanda noon ni Tatay Mulong, nasabi ng mga aswang na ito na naisip nilang maghandog ng alay tuwing bagong taon upang mas maging maganda ang pasok ng taon para sa mga katulad nilang mga aswang. Eksaktong halos 10 minuto na lang nang marating ni Tatay Mulong ang nasabing sementeryo. Tahimik ang nasabing lugar at tanging mga paputok lang mula sa iba't ibang bahagi ng poblasyon ang nagpapaingay ng mga oras na yon. Kaya hindi alam ng Ginoo kung saan niya hahagilapin ang kanyang anak at apo. Esther! Jimboy! Anak ko! Apo ko! Sumagot naman kayo! Nandito na ako! Ililigtas ko kayo! Patuloy na sinuyod ni Tatay Mulong ang buong sementeryo hanggang sa marating niya ang pinakadulo kung saan merong siyang namataang mga imahe ng kung sino. Esther! Jimboy! Hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita, nadinig na niya ang tinig ng apo na pumapalaw sa pag-iyak. Habang isinisigaw ang pangalan ng ina nito, pati ang pangalan ni Tatay Mulong. Huwag ka mag-alala, Apo! Nandiyan na ako! Nandiyan na ang lolo! Kahit nahihirapan at iika-ika sa pagtakbo, ay hindi na ininda pa ng Ginoo ang mga bagay na yon, sapagkat isa lang ang layunin niya ng mga sandaling yon. Walang iba kundi mailigtas ang anak na si Esther at ang apong si Jimboy. Nang medyo malapit na si Tatay Mulong, ay doon niya nakita ang kahindik-hindik na pangyayari. Nakandusay na ang anak niyang si Esther sa ibabaw ng isang puntod habang duguan ang buong katawan. Dilat na rin ang mata ng babae. Halatang wala ng buhay sapagkat hindi na ito nagsasalita pat nakanganga na lang habang duguan ang bibig. Sa bandang tiyan din ay naroon ang mag-asawang aswang na nilalantakan ng tiyan at laman loob ng kaawa-awang si Esther. Nang makita ng mag-asawang aswang na nakatingin na sa kanila si Tatay Mulong, ay ngumiti sila kasunod ng malakas na paghalakak. Kitang-kita pa ng Ginoo kung paanong magtalsikan sa bibig ng dalawa ang ilang parte ng laman loob ng walang buhay na si Esther. Pagkatapos noon, ay ipinakita pa ni Mang Istabo kung paano niya hatakin ang ilang bahagi ng lamang loob ni Esther habang tila nasisiyahan sa mga nangyayari. Umalakak na naman ang mag-asawang aswang matapos muling lantakan at namnamin ang karne ng anak ni Tatay Mulong. Hindi ko akalain na sobrang linamnam ang laman loob ng anak mo, Mulong. Dapat pala'y matagal mo na silang inalay sa amin. Sayang lang at hindi na natikman pa ni Julio ang mga ito. Pero ayos lang dahil marami tayong mapagpepiestahan ngayon pagsalubong sa bagong taon. Dahil sa mga nakitang yon, ay napasigaw at napamura ng ilang ulit si Tatay Mulong. Halos magwala siya sa sakit na nararamdaman matapos mismong harap-harapang masaksihan kung paano lamutakin ng mga aswang ang kaawa-awang katawan ng kaisa-isa niyang anak. Mga hayop kayo, mga aswang kayo! Mga walang iya kayo! Mga demonyo kayo! Papatayin ko kayong lahat! Isang malakas na halakak lang ang itinugo ng mag-asawang aswang. Katapos ay bigla silang sabay na lumundag, papunta naman sa harapan ng nagsusumiksik na sa sulok na si Jimboy na walang tigil sa pag-iyak dahil sa tindi ng takot na nararamdaman. Muling malakak ang mag-asawang aswang habang minamasdan ng kaawa-awang bata na naihina sa salwal dahil sa takot. Pagkalaon ay lumingon silang dalawa kay Tatay Mulong na tila nasisiyang minamasdan ang nanglulumong Ginoo. Ngayon, kasabay ng pagsalubong ng panibagong taon, masdan mong maigi kung paano mawala ang lahat na meron ka, Mulong. Ito ang magiging kabayaran ng ginawa mo kay Julio.
Sa tingin mo ang magandang unahin sa apo mo, Mulong. Bilisan mo ang pagsagot dahil baka hindi kami makapaghintay at wala kaming itira sa batang ito. Mukhang malinamnam ang laman ng batang ito dahil malusog. Natatakam na naman tuloy ako. Pagkasabi noon ni Mang Estabo ay eksakto naman na umalingaw-ngaw na sa buong poblasyon ang tunog ng kampana, sinyalis na 12:00 na ng gabi. Oras ng pagsalubong sa bagong taon. Sinabayan niyo ng paglipad sa himpapawid ng iba't ibang uri ng mga fireworks at paputok, dahilan upang halos lahat sila'y mapatingin sa kalangitan. Sinamantala ni Tatay Mulong ang pagkakataon na yon na tila natutuwa ang mag-asawang aswang sa kanilang nakikita dahil tila naging maganda ang ritual nila. Siguradong magiging masagana tayo sa taong ito. Natigilan ito matapos mapansing nasa ilalim na niya si Tatay Mulong. Tangan-tangan ng isa sa mga bagay na kinaiilagan ng mga aswang na katulad ni Mang Estabo. Mga walang iya kayo! Mamamatay ka na! Walang pakundangan niyang inihampas sa matandang lalaking aswang ang hawak-hawak na buntot pagi. At kasunod ng pagputok pa ng ilang fireworks ay ang nakabibinging ungol ni Mang Estabo. Napalundag palayo ang lalaking aswang, kaya sinunod naman ni Tatay Mulong si Manang Rita. Nakaagad namang nakalundag din palayo kay Jimboy. Kaagad niyakap ni Tatay Mulong ang kanyang apong hindi na halos makahinga dahil sa kakaiyak. Pagkatapos noon ay buong tapang niyang hinarapang mag-asawang aswang habang walang tigil na iwinawasiwas ang buntot pagi. Sige, subukan niyong lumapit. Magkakamatayan tayong lahat dito. Desperado niyang iwinasiwas ang buntot pagi habang marahan na naglalakad palayo sa lugar na yon. Umangil naman ng umangil sa galit ang mag-asawang aswang habang humahanap ng tiyempo para malundagan at masakmal ang maglolo. Nang malapit na sila sa bukana ng sementeryo, ay pinahawak ni Tatay Mulong sa kanyang apo ang tansong rosaryo habang ang mga matay matalim na nakamatsyag sa mga aswang. Hindi pa rin niya itinigil ang pagwasiwas ng buntot pagi hanggang sa tuluyan silang makalabas ng sementeryo. Apo, wag mong bibitiwan ang rosaryong ito kahit na anong mangyari, ha? Niyakap niya lang ang apo habang iika-ikang tumatakbo palayo sa mga aswang na hindi pa rin tumitigil sa pagtugis sa kanila. Hanggang sa napadapa nga si Tatay Mulong dahil sa tindi ng pagod at sakit na nararamdaman ng katawan. Sinamantala yun ni Mang Estabo at Manang Rita. Nang lulundagan na nila ang maglolo, ay hindi sinasadyang naitutok ni Jimboy ang tansong rosaryo. Nang makita ito ng mag-asawang aswang, ay napaangil na naman sila saglit habang lumalayo sa maglolo. Dahil doon ay muling tumayo si Tatay Mulong at saka ubod lakas na iwinasiwas sa mga aswang ang buntot pagi. Hindi siya tumigil kahit hirap na siya hanggang sa marating nila ang simbahan at makapasok sa loob nito. Doon sa likod ng isang santong ribulto nagtago si Tatay Mulong kasama ang kanyang apo. Umikit siya at niyakap ito ng mahigpit habang umiiyak na naninikluhod sa Diyos ng kaligtasan nilang dalawa. Panginoon, pakiusap po. Bata pa po ang apo ko. Kahit ako na lang, iligtas mo lang siya. Iligtas mo po ang pinakamamahal kong si Jimboy. Nakikiusap ako sa iyo, Panginoon. Para niyo na pong awa. Huwag niyo na pong hayaang sapitin ng apo ko ang sinapit ng asawa at anak ko. Parang awa niyo na, Panginoon. Gawa ng sobrang pagod at takot na nararamdaman nila, ay hindi na namalayan na maglolo ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang sila matapos mapansin ng isang manggagawa ng simbahan habang nagmimisa ng kinaumagahan. Walang imik na naglakad palayo sa lugar na yon si Tatay Mulong, kasama ang kanyang apo, at kahit kailan ay hindi na bumalik pa sa lugar na yon. At katulad na nangyari sa asawa niya noon, ay wala na rin siyang nabalitaan tungkol sa bangkay ng kanyang anak na si Esther, pati na rin sa bangkay ng traidor nilang bayaw na si Alvin. Nagpakalayo-layo nga ang maglolo sa baryo at namuhay ng tahimik sa syudad ng Maynila.
Subalit palagi nilang naaalala ang pangyayaring yon, lalo na tuwing magbabagong taon. Simula din noon at hanggang sa paglaki ni Jimboy ay palagi na niyang suot ang tansong rosaryo. Wakas.